Magandang umaga po muli. Ako po si Jukri. Magbabasa ng aking tarot cards. Samahan niyo po ako ngayong araw na to sa aking pang 11 na card na babasahin. Maraming salamat po. Ito po ang tatlong cards na napili mula sa aking grupo ng tarot cards. Makikita po natin dito ang bunot na unang card, ang King of Wands. Ang ibig pong sabihin dito ay isang lalaki na nagmamahal. Ito naman po ikadalawa ay Queen of Cups, isang babae na tinanggap ang pagmamahal at naghihintay siya lagi sa lalaking nagmamahal. Ito po ang Seven of Wands, isang lalaki na pinaglalaban ang kanyang pagmamahal. Kung titingnan po natin, ay tatlo na ang ating cards na binabasa. So, humingi po tayo ng gabay kung paano po natin babasahin ang tatlong card na to. Sandali lang po. Ang ibinibigay po sa atin na pagbasa sa tatlong cards na to ay simula pa lamang nang ang lalaki na to ay umibig sa kanyang babaeng sinisinta o minamahal, ay nandun na po ang kanyang pagkikipaglaban sa mga karibal niya na gustong mahalin din ang babae. Subalit ito pong lalaki nito ay talagang nagpursigi at pinaglaban niya ang kanyang pagmamahal, at siya po ang nagwagi sa pagmamahal na tinanggap ng babae. Pagpatuloy po natin ang buhay ng lalaki na ito sapagkat ang kanyang pagmamahal ay tinanggap ng babae. At sa pagtanggap ng babae, ito po ang magiging tema ng ating pagbabasa. Patuloy po ang pagkikipaglaban ng lalaking ito sa kanyang pag-ibig sa babae. Kaya tayo naman po ay dadako doon sa babae na tumanggap ng pagmamahal na ito. Ang babae po ay meron po siyang karapatan na pansarili at meron din po siyang tinatawag na responsibilidad naman para sa lalaking tinanggap niya ang pagmamahal o pag-ibig nito sa kanya. Kaya ang card po ay nagsasabi na hindi pwede na tinanggap mo lang ang pag-ibig ng isang lalaki. Dapat ito ay ibalik mo rin sa maraming pamamaraan. Pwedeng ibigin mo rin siya ng katulad ng kanyang pagmamahal. O kaya'y alagaan ang pagmamahal ng lalaki upang ito'y manatili at talagang tapat sa kanya. Ang babae pong ito ay bagamat sa una ay talagang walang pagmamahal sa lalaki, kundi ang ginawa lang niya ay pagtanggap sa pagmamahal ng lalaki. Ang lalaki po ay patuloy na pinaglalaban ang pag-ibig niya sa babaeng ito. At hindi lamang po ito sa tinatawag nating karibal nung unang panahon pa nang siya'y nagsimulang umibig at suyuin ang kanyang naging asawa sa ngayon. Masasabi po natin na may isang sitwasyon sa buhay ng mag-asawa sa ngayon. Posibleng yung pag-ibig niya sa babaeng ito ay nagkakaroon ng kalaban. At hindi po natin alam kung ano ang mga kagustuhan ng babaeng ito. Baka po meron siyang gusto pang ibang lalaki, yan po ang nagiging problema nitong asawa niyang lalaki. Ang lalaki din po ay meron ding nagiging problema siguro sa kanyang pagiging asawa, at ito po ay tinatawag nating baka itong lalaking ito ay meron pang kagustuhang iba.
ay yan po ang posibleng ipinaglalaban ng lalaking ito sa pag-iibigan na ganito. Hindi po natin alam, hindi rin natin nararamdaman kung ano pa ang kagustuhan ng lalaking ito. Subalit, akin pong masasabi na posible na ang lalaking ito ay mayroon pang gustong mangyari sa kanyang buhay. Hindi po natin masabi kung ano pa ang mga gusto ng lalaking ito sapagkat hindi po natin nararamdaman. Hindi po natin naririnig sa ngayon. Kayo na lang po siguro ang makakapagsabi sa sarili ninyo kung kayo ay nasa estado na ganito, na kayo ay umiibig, subalit meron pa kayong ibang gusto na mangyari sa inyong buhay. Posibleng hindi po babae yan, pero isa po yun na posibleng mangyari o nangyayari sa inyo ngayon ay kayo na po ang bahala na magsulbar o gumawa ng solusyon diyan sa problema na nabasa sa inyo na kayo ay mayroon pang ibang gusto sa inyong buhay. Posibleng yan ay pansarili na propesyon o trabaho. Pwede rin po yan negosyo na gusto nyong ipaglaban ng todo-todo na kasama ng pag-ibig nyo. Gusto nyong hindi sumuko nang dahil lang sa pag-ibig ay hindi na magagawa ang gusto nyo sa buhay. Ako po ay nasa inyong panig sapagkat lalaki rin po ako. Ang siguraduhin lang po ninyo na hindi yan babae. Siguraduhin lang po ninyo na yan ay gusto nyo sa buhay na maaaring mabigyang biyaya din ang babae na yan o ang inyong asawa. Marami pong ibig sabihin ng 7 of Wands. At isa na po yung sinasabing mayroon pang gusto sa buhay na mangyari ang lalaki na yan. Ang pangalawa po ay ang lalaki na yan ay posibleng mayroong gusto sa bahay, sa loob ng bahay. Kuminsan po kasi ay yung mga nagsisimula pa lang na sa kanilang buhay mag-asawa, lalong-lalo na po ang unang 5 taon. Kung kayo po ay nasa loob pa ng 5 taon na yan, ay ito po ang mensahe ng card sa inyo. Ang lalaki at babae po ay naglalaban sa unang 5 taon kung sino ang tatawaging mayor, kung sino ang tatawaging amo, kung sino ang tatawaging commander, o sino ang talagang mamumuno sa loob ng bahay. Ang pangkaraniwan po, kapag ang lalaki talagang siya ang nagmamahal, ay masakit man o hindi, ay talagang kailangan niyang tanggapin na siya ay sumuko sa pinaglalaban niyang pag-ibig. At yun po ang nangyayari. Nagiging, wag naman po sana kayong magalit sa akin kung sasabihin kong naging under desire. Bagamat ang pagiging under desire ay hindi naman yan negative. Yan po ay positive. Kaya po kung nagpa-under sa inyong asawa ay dahil sa pagmamahal ninyo sa kanya. Hindi naman po yan ay tinatawag na pagsuko sa babae. Nangyari lang po talaga ng mahal na mahal nyo ang babae kaya ganyan kayo. Kayo ay hindi na tinuloy ang paglaban bilang isang lalaki at kayo'y sumuko sa inyong asawa dahil sa pagmamahal na yan. Ang babae naman po ay wag naman nyo sanang yurakan ng todo-todo ang inyong mga asawang lalaki sapagkat kung mahal na mahal po kayo niyan, ay alagaan nyo po ang pagmamahal na yan. Tanggapin nyo po na siya ang dapat maging ama, siya ang dapat maging asawa at siya ang maging commander sa bahay. Yun po ang aking masasabi sa mga cards na to. At ako po muli, si Jukri ay magpapaalam para sa susunod namang pagbabasa bukas. Magandang araw po at magandang taon. Sana po ay kapulutan nyo ng kaunting aral ang pagbabasa na ito. At ito'y maging munting gabay para sa inyong buhay. Maraming salamat po muli. Ito po si Jukri ay nagsasabi, goodbye po. Mahal ko po kayong lahat. Bye-bye po.